Afternoon everyone. So, ang promise ko kasi, may mga nag-ano kasi na i-vlog ko daw yung aking ginawang transformation dito sa aking living room. Actually, before naman talagang binvlog ko yung mga ano lang, yung ganap-ganap ba. Day in my life, yung mga ganyan. But nag-stop kasi naging busy. Pero ngayon kasi, I decided na pagpatuloy kasi sayang naman din yung ads kasi sumasahod din tayo kay Meta, di ba? Um, ngayon, gusto ko lang din i-share yung aking ginawang transformation dito sa aking living room. Kung maaalala nyo, yung iba na mga nakakaalam na itong aking living room, itong aking buong bahay, ginawa ko siyang working area ng aming pizza dough. Kasi ang business namin ay pizza. So kami yung gumagawa ng pizza, kami yung nagpo-production. From pizza up to yung mga frozen pizza. Before kasi, nagkaroon kami ng dining area. So, nagsiserve kami doon ng food, ng pizza, coffee, and silog, meals, ganyan. But we decided na i-close yun and mag-focus sa supply. So, sa ngayon, nagsusupply kami all over the, Luzon. Actually, Pangasinan, Olongapo, Zambales, Cavite, Laguna. So, nag-focus kami sa ganun kasi ang pagkakaroon ng business na yung ganun nga is very masyadong manpower consuming. Parang kailangan mo ng maraming tao kasi meron kang burger, meron kang silog, meron kang coffee, meron kailangan mag-manage ng dining mo. So I decided na i-close yun and then mag-focus kami sa pagsusupply. Okay? So, ngayon, nung dating ginawa ko kasing business, itong buong aking bahay, ginawa ko siyang production area ng pizza. Grabe, sobrang naging disaster yung nangyari dito. As in talagang may malaking machine, merong malaking chiller. Diyan kami gumagawa, nagmi-mix. Diyan kami, as in talagang nagulo yung area, nagulo. As in nawalan kami ng bahay kasi kinonvert namin sa business. Kumaga, hindi naman kami nang hinayang na subukan yun kasi is para naman sa business, kumbaga. So, try. And blessing in disguise na tinry namin mag-promote na gumawa ng sariling dough. Kasi before, umaangkat lang din kami ng dough para may maitinda. But we tried na gumawa. And sa tulong ng Panginoong Diyos, napag-successful na naman namin na makagawa ng dough. And then, ngayon, nagsusupply na kami. So, kaya yung dating dining area ko doon sa store ko, siya na yung ginawa kong production area. Ginawa ko siyang mini commissary. So, gumawa kami ng mini commissary. Doon namin pinoproduction yung pizza. Doon namin piniprepare lahat. So, binukod ko na yung working area, yung production area namin. Ibinukod ko na dito sa aming bahay. So, as in, nag-back to zero ako para talagang ibalik kung ano yung dating itsura ng aming living room. And si Raven kasi hindi raw siya happy kasi wala na siyang wala na siyang playing area, ganyan. Kaya I decided na talaga, naawa rin naman ako sa aking Junakis na nawalan siya ng play area niya. So, and then pag may visitor din kami, hindi rin namin ma-welcome sa aming bahay. So, ayun, sinikap kong ibalik, actually. So, nag-start ako, hindi ko rin alam kung paano. Kasi magbe-birthday si Papa Bibs, ang sabi ko lang, kailangan ibalik ko yun dati. So, paano ko gagawin yun?
yung mga machine na ipinasok dito sa loob ng bahay, sobrang lalaki, ang bibigat, 5 tao yung bumubuhat. So, sabi ko, walang mangyayari kung puro plano. So, one day, paggising ko, kumontak ako ng mga makakatulong na makakatulong kong magbuhat, makakatulong kong maglinis ng buong bahay. And then, ayun, may mga mababait naman na kaibigan na tumulong. So, nakapag-umpisa. So, nabakante itong bahay. Yan. Before, ito kasi, itong sala set ko, pinadala ko na yan sa bodega ng father ko. Kasi ayan. So, itong sala set na to, itong L-shaped sofa na ito, pinadala ko na to sa bodega ng father ko. Kasi sobrang lundo na siya, tapos pangit na. Ang bili ko dito noon is nasa 18,000. So, sabi ko, parang ang pangit naman kung wala kaming sala. So, I decided na kunin na lang. Kasi kung bibili ako, nag-canvas ako nasa 18,000. Parang ganun din. Pwede ko naman i-makeover siya. So, ang ginawa ko, para makatipid, bumili ako ng upholstery. Leather na lang. Kasi dati, tela siya, fabric yung aking ginamit. So, ang bilis dumumi, lalo na meron kang chikiting, di ba? Dudumi siya. And then, gagawin mo ngayon, lalaban mo, i-vacuum mo. So, napaka matrabaho, and then, hindi kagaya ng leather, punas-punas lang. So, yun yung naging decision ko. Kunin ito, i-makeover. So, ang labor is 2,500, and then yung leather na upholstery is binili ko sa Divisoria. Yun. So, okay naman. Maganda naman yung pagkakagawa. Yan. And mas napamura ako. Actually, kinanvas ko yung ganitong L-shape type sofa. Nasa 25K na siya. Kasi, etong malaki na to, yan, pwede ka nang mahiga, matulog. And then, i-convert mo to, ididikit mo dun. Ididikit mo lang ito doon. Pag dinikit mo na siya, magiging parang mini, na siya. Pwede ka nang humiga. Kasya na kami, ni Raven matulog. So, very, komportable. Yun, habang nanonood, nagmo-movie marathon, didikit mo lang, and then higa na, ganyan. Ganun kasi yung gusto namin feels. Kumbaga, kaya nga, naglagay din kami ng carpet kasi mahilig kami yung hihilata lang, manunood, ganyan, upo lang. And then kahit may visitor, upo-upo lang dyan. Shot kayo dyan, nakaupo lang kayo. Very comfy, kumbaga. Kasi gusto ko ganun yung maging vibe nung aking bahay. So, ayun, dito ko inumpisahan sa sofa. Pinapull out ko to sa bodega. Bumili ako ng upholstery. So, after malipat yun isang buong araw na lipat yung mga gamit, 5 tao yung bumuhat. Sobrang nakaka-shock. Hindi ko rin alam paano ko nauumpisahan yung mga bagay-bagay. Siguro, talagang kailangan, pag may naisip ka, aksyonan mo, hindi puro plano. Kasi para makita mo, masolusyonan mo kung ano yung mga bagay na kailangan mong gawin. So, kung kailangan mo ng tulong, mag-ask ka ng help. Kung ano yung mga kailangan mong i-provide para sa sarili mo, go. Ganun yung aking attitude kasi towards, kahit sa work, towards sa business, kahit sa anumang bagay na naisip ko, gusto ko uumpisahan kong gawin para merong resulta. I want result, hindi basta plano. Yun lang, nag-share lang. So, ayun, inumpisahan ko dito, dyan sa sofa na yan. So, pinulat ko. So, ang ginawa ko, bumili ako ng upholstery para nakaano na siya. Madala ko na dun sa may paggawaan. So, ilang days naman yun, almost 1 week na nandun, na idadalin doon and then gagawin niya. So, para pag okay na, nakarpetan na, napinturahan na, tsaka kukunin. So, naka-ready na.